Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sino sisimahan? Face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Wow! Eto na, magandang hapon mga kapatid. Hayop sa tindi ng rambulan, dito may walang-stick kaming solusyon dyan. Tulad ng lagi namin sinasabi, walang hindi nadadaan sa maayos na usapan. Donita knows can be your sister and also your Brother. yes! Ang manguna sa mga mahinahon pero hindi magpapaapi ang team Puti! Hanggat may hindi pagkakaintindihan, walang magsasawang makinig sa pamilyang ito. Ral Santiago po ang bunsong maopinyon, ang mamumuno sa tropang matataas ang emosyon, ang Team Pula! Kaya naman, bakbakan na dito sa Face to face, harapan! Ang ubod magbigay ng payo na tumatagos hanggang buto ang ating harapang tagapayo. Ang malupit bumana at pag-usaping batas, Attorney Lorna Capunan. Ang matinding magbitaw ng salitang pang-spiritual, Dr. Love Brother June Panat! At ang malumanay magbigay linaw sa usaping pangkaisipan, Dr. Camille Garcia. At siya naman ang walang pagod sa pagresolba ng mga problema sa barangay, ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Sumali na lang kaya kayo ng cheer dancing competition. Mananalo pa kayo. Magkikita pa kayo. Yes! Kasi masaya ngayon, di ba? Masaya-saya, Ate Corin. Salamat, Donita. Salamat, Ryle. At sa ating harapang tagapayo, good afternoon. Ate Coring, may tanong lang po ako sa inyo kay Donita and syempre sa inyong lahat na rin po. Anong isda po ang lumilipad? Yan. Eddie, e-fish. Nakikilitiin mo ako, Ryle. Diyos ko, wala ka kwenta-kwenta, Ryle. Ify? E-fish. Ay, nako. Okay. Eto, total usapang insekto o hayop pala, ha? Sige. Ano naman ang tawag sa maliit na dog? Ano? Eddie, kapir, aso. May isa pa ako, may isa pa ako. Meron ka pa din? Anong hayop ang galit sa tatay? Ano? Tay! Grrr! Walang kwenta yan. Anong sabi nung aso nung sinaktan mo ko? Aw? Anong sabi ng aso nung Yan, palakpakan na tayo, guys! Sakto yung mga jokes nila naman kasi sa ating kaso ngayon na may kinalaman sa aso. Kasong may kinalaman sa aso. Ang kanilang parinigan at girian ay nagsimula ng dahil sa alagang aso. I love dogs, kaya excited akong maresolba ang problemang ito. Pabayang pet owner daw kasi ang kanyang kapitbahay. Labas-pasok daw ang alagang aso sa kanilang bahay. Ay! Nga naman, nagkakalat pa daw ng basura. Oo. Dugyot. Ha? Dugyot. Oo. Ano ba? Natatakot din siya dahil baka makagat ng aso ang mga apo niya. Mukhang hindi pa napapabakunahan. Nakakatakot nga naman yun. Ako po, paano na yan kung si Bantay nangangapit bahay? Sina Tess at Marilyn ay matagal nang magkapit-bahay. Pero dahil sa alagang aso, sila ngayon ay okray. Aso mo, itali mo para hindi nakakain sa bahay ko, nakakaperwisyo. Kung ako kay Marlene, tali niya na yung aso niya kaysa makakagat pa. Kasi hindi mo alam kung kailan makakakagat yung aso mo. Mabait naman po yung aso ni Ate Marlene. May iba pong dahilan kaya po nagagalit si Marites kay Marlene. Tatahol pa kaya kanilang patutsadahan o quiet na sa parinigan?
eto na ngayon, yung kanyang bahay ang palaging pinapasok ng aso na hindi naman niya alaga. Tess, humarap ka na. Okay. O so Tess, ano ang problema? Yun nga po, ma'am. Yung aso niya po kasi pag nasa labas po ako, dadatang ko na lang yung aso, nasa loob ng bahay. Tapos sa kusina pa ha. Tapos yung basura ko, tatangayin niya pa. Di magkakalat po doon, dadaan pa sa sala ko. Oh. Eh sino po hindi magagalit? Oo. Pagpasok kong Ano gano'n. yun, nakabukas lang ba ang pinto ng Oo, bahay mo? nakabukas lang po yung pintuan ng bahay ko. Wala po siyang harang. Ah. Eh, syempre po, galing ako sa labas, makikita ko, makikita ko, palalabasin ko po, mga apo ko naglalaro. Okay. Tapos yung apo niya isang, maliit, nagkakapaglaro yun sa mga apo ko. Eh, siya po, baka akong makagat, minsan, hindi nga daw po nanakmal. Sabi ko gano'n. Eh, kasi wala pa po injection. Eh, paano po yung mga apo pag nakagat? Sabi ko sa kanya. Oo. Eh, gusto mo ikaw, ayaw mo pa-injection yung aso mo. Ikaw pa-injection lang ako. Gusto mo? yan, tama. Oo. Bakit wala kang screen? Walang screen? Kasi di ba karaniwan ng mga bahay may totoong kahoy, Wala pero po, walang hindi po screen. po na, Oo. pero may harang lang po yung kasi. Oo. Ngayon, yung aso niya, diba, doon po yung aso. Tumatalon din. Oo, pag ano ho. Kasi meron namang mga gate. Alam mo yung mga bakal na may nabubukas. ganun eh. May ganun. Yung pwedeng tupi-tupiin. Wala po kaming, Walang ito ganon. lang po, open po. Tas Pero ganun kung lang po. kasi mababa lang yun, ganyan. Kung Opo. aspi nakakatalon. Oo po. Wala. Screen door talaga ang kailangan mo para tumagos pa rin yung hangin. Opo. Di ba? Para hindi siya makapasok. Pero, meron talagang mga, may mga batas talaga. Hindi ba, Attorney Lorna, pagdating sa pet ownership, tama ba? Yes. Na may responsibilidad kasi po talaga ang lahat ng mga may alagang aso na una, ipabakuna yan. Oo. Tama. At ibinibigay yan ng gobyerno, hindi ba, Attorney Lorna? Libre yan. Yung libre yung bakuna ng aso. Kasi sasagutin niya pa ako eh. Ayaw niya pabakunahan yung aso niya eh. Tama po ba yun? Nako, hindi. Diba po? Siyempre mali po yun. Pero mabait naman. Yung kaso, pag na nga po, mabait, kaya lang po, natatakot kasi mga bata, maliliit po, pag naglalaro, hindi masabing maiwasan na mabangga, masagi po yung paa ng aso. Eh bigla po kagatin po, sakmali, nagsasakmal, pero iintayin niyo pa ba natin na makagat yung aso niya bago niya gawa na yung reaksyon? Oo naman. Tama. Yes. Siyempre, mga apo ko po yun eh. Pero totoo ba na sinasaktan daw ng mga apo mo yung aso? Eh, hindi naman totoo yun. Kasi mga baby, 3 taong 4. Oo. Naglalaro po sila sa amin. Pinahayagan ko lang po maglaro yung apo niya. Okay, so bukod sa pagiging pabayang pet owner, meron pa bang sanga-sangang problema yan na mas malalim? Yun pa po, may pinagkakalat pa siya. Ano naman Kasi yung yun? boyfriend ko daw po, nagsiselos ako. Ano ulit? Kasi yung boyfriend ko. Wow! So, alam niyo na, guys. Ang tawag dyan, malupet. Yeah. Malupet. Okay. So, may boyfriend ka. Meron po. Wow! Ano ulit yung chismis? May boyfriend ka na wala na kasi kami. Opo, pag dumadaan daw po yung, yung boyfriend ko, makikita ko nakatingin sa kanya. Nakasimangot daw ako. Ganun po. Baka may tinga. Parang daw po ako. Baka po may tinga kaya tinitignan. Oo nga. So, yun lang naman yung sa ka-boyfriend. Ano naman yung utang? May narinig akong utang. O yun po, isang mes po lumapit ako sa kanya. Kasi sabi ko, Lian, pautang naman. Sabi niya, wala daw siyang pera. Pero nakikita ko, minsan, mamayang gabi na, nagiinom na. Kasi lasengga po yan eh. Naku Babayaran ko naman po siya kasi mapuputulan po kami ng ilaw. Okay. Magkano yung inuutang mo? 1.5 lang naman po. Eto na. Ang pabayaraw na nag-aalaga ng aso. Who let the dog out? Heto na po. Si Lynn, humarap ka na. Babae ka! Okay! Buka mo! Ano yung pinagkakalat mo, Tess? O, di ba totoo naman? Mabait ang aso ko, Tess. Alam mo yan. Ano, hintayin pa mga Babae. aso mo bago mo reaction? Huwag mong sabihin na yung apo mo, hindi pinapalo yung aso. O, di ba? Pinapalo niya.
Kasi po, yung aso, sumusunod dun sa apo ko, pumupunta sa niya. Sa bahay? Sa bahay nila. Okay. Ngayon, naglalaro sila. Sumusunod talaga yan kahit saan kami. Sumusunod yan. Okay. Kaya hindi ko tinatali yan. Ayun, so hindi, ako rin ayokong tinatali ang aso. Kasi mabait ang aso ko, hindi nangangagat. Nangangagat yan. Kahit kailan, walang nakagat dyan sa... Okay. Ang bait Oo, yan. hintayin po Tandaan natin mo yan. makagat, di ba po? Kasi marami kang kakampi dito kasi lahat kami dito mga dog lovers, Yes. no? Yay! Yes. Ang tawag sa atin today ay Sinasaktan ang aso asosasyon. ko kahit kailan. Ito po ang aming asosasyon. Okay, lahat po kami nagmamahal sa aso. Ayaw nating tinatali, di ba? Ayaw din nating kinukulong. Sumusunod Ayaw sila din sa nating amo nila. sinasaktan. Pero, eto na ang nasasaktan tanong, sila. Lynn. Okay lang nga magmahal ng aso, pero ikaw ba ay isang pabayang nag-aalaga ng aso? Huwag mo munang sasagutin. Ako. Kasi hintayin natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Pula, pula, pula! Sinong sisimangot? Harapin mo face to face. Ayan, usapang aso po tayo ngayong araw na ito. Tahol ng aso ang maririnig sa bahay ni Tess. Pero bakit pati si Lynn ay tumatahol na rin? O, ayan. Lynn, depensahan mo ang sarili mo. Ikaw ba ay pabayang pet owner? Hindi po. Kasi po yung aso ko na yan, mabait talaga yan. Pero kahit saan, sinusundan ko yan. Ayun. Ito ang ito ang natutunan ko kasi meron akong shelter, no? Namumulot ako talaga ng aso sa kalye, nagre-rescue ako, meron akong shelter. So parang lahat tungkol sa aso alam ko na. Ang alam ko kasi talaga sa aso, pinapabakunahan talaga yan. Yun nga po. Oo, nakakatakot. Pag namulot ako, diretso na ng vet clinic. Kasi hindi mo alam kung ano ang sakit. Tsaka pagka hindi pa naa-anti-rabies yan, pag nangagat yan, baka ikamatay pa ng kinagat. Ano ba pangalan niya? Abdul po. Abdul. O ayan, sa ating yung ating litrato ni Abdul, pinag-uusapan natin dito, baka sinisinok na yon. Dahil pinag-uusapan natin siya. Wala siya dito. Sana din alam mo si Abdul. O ayan, cute. Ang cute niya. Alam mo, para siyang may lahing pitbull. Para kasi malaki ang katawan, ano? Hindi siya pure as, Hindi siya pure aspin. So si Abdul, ilang taon na? 4 po. 4 years old. Hindi, Ayun, okay. So si Abdul, never ka pa naman nakagat. Kahit sa kapitbahay namin, walang nakagat niyan. Ayun, walang nakagat. Kahit po siya Iwan pa naapakan. makakagat yung aso Kahit mo? naapakan yung aso ko, hindi sila kinakagat niyan. Tandaan mo yan. Walang nagreklamo may nakagat Dapat dyan. lang patulong kami ang aso mo. Kung hindi, ikaw patutulong ako. Hoy! Ano? Sa aso mo nga, di ba? Hindi. May isa pa yan. O ano? Ano yung isa pa? Ano pa yung isa? Nagsiselos ka? Bakit? Ang ganda mo? Maganda ka? Wala Asan ang ganda mo? Wala kang sa sarili mo. Wala kang Asan ang ganda tiwala. mo? Mahilig ka magselos. Kahit sino na lang pinagsisilos Kasi mahal mo. ko. Oh, bakit? Pagmahal mo, paglaban mo! Hoy, wala pa akong nilalandi kahit isa. Kundi asawa ko Kaya lang. pala pag Tandaan dumadaan mo na, yan. ganun na siya, ganun. O bakit? Kailangan talaga yan sa sarili mo. Ikaw, babae ka, kailangan mag-ayos ka para hindi ka iwanan ng Wala asawa nga. mo. Ganun yan. Sino ba itong boyfriend mo na ito na napaka-pogi na Ay, feeling mo naku. naman may gusto ang lahat doon? Kahit sino pinagsisilusan. May itsura ba yung boyfriend? Tumahimik! Sinasagot. Ate, sa mga artista, sino yung medyo hawig o malapit-lapit na itsura? Gardo. Gardo Bertosa! Cupcake pala! Ilang taon na? 60 plus. Retired security guard siya. Okay. So, Kaya pa, no? Sorry, kaya pa. Tandaan niyo po, pag ganong edad, matamis yun. Tama. Oo, kasi diabetic na yun. Ano ba? Pinagtatago na ba ako? Nilayag lang. Mahal kita. Okay. Sweet, ibig sabihin sweet. Oh, ay, ganon. nako. Napag-iinitan, kawawa naman itong si Abdul. Kasi nga po, yun ang inaano ko, Napag-iinitan
kay Gardo. Oo, yan Tapos, ang ano niya. teka muna, sasanga lang ako sandali. Ayaw mo daw magpautang sa kanya. Isa pa yon. Pero totoong umuutang siya sa'yo. Bakit ayaw mo siya pautangin? Eh, wala din akong pera. Eh, siyempre, yung pera ko, para sa akin lang din. Para sa amin. Tama! So, anong tingin mo na pag-iinitan lang talaga yung aso mo? Oo, yun sa dahil aso sa ko. ibang dahilan. Opo. Okay. So, pero ang sabi naman sa'yo ni Gardo, mahal ka niya. Opo. Eh, bakit ka pa nagsiselos? Kasi nga, mahal lang, ko eh. sarili. Aba, okay. Hindi mo naman mapipigilang tumingin ang jowa mo sa iba. Tumingin lang ha, kasi nagkataon nandyan. Hindi ko naman aangkinin yan eh. Kanya yan. Mayroon din ako. Kita mo? Kanya-kanya tayong kaya huwag kang magsisiro sa akin. Wala ka bang asawa? Mayroon po. Oo, may Anim ang asawa anak naman ko. pala. Malalaki na ang anak ko. Kaya, Tsaka ang alam ko talaga, ang mga magkakapit bahay ay nagmamahalan. huwag mag-aaway. Yun ang gusto. Love thy neighbor. Love thy neighbor. Tsaka kita mo, magkalaro yung mga apo mo at apo niya. Dapat masaya. Nga lang sana po. Gusto ko lang po talaga yung mga aso niya. naglalaro niya talaga. Sumusunod Okay. talaga yung aso ko. Di dapat pinagkakagat na yung apo mo. Okay. Oo, O, diba? so, tapos na ang usapang Gardo at utang. Okay, balik na tayo sa usapang aso, ha? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula! Ibig sisimbahan, hanapin mo face to face. Ayon, balik tayo sa usapang aso. Tapos na ang love life, tapos na ang utangan. Balik tayo sa totoong issue. Talaga bang napapabayaan ni Lynn ang kanyang aso? Alam nyo, sa aking karanasan, marami talaga ang nagmamahal sa aso. Pero kalahati doon ay hindi responsable. Kasi hindi lang nila alam. Ayon, hindi natin sinasabing sinasadya, kaya lang hindi nila alam. Halimbawa, hindi ka dapat nagpapakain ng isda, yung hasang ng isda, yung kanyang sa aso. Lalo na yung mga may tinik-tinik, bawal yan. Hindi maraming may hindi alam, bawal ang ubas at saka tsokolate sa aso. bawal. Nakakalason yan. Oo. At maraming hindi nakakaalam na kailangan mong pabakunahan ang aso mo. Yan ay nasa batas. Attorney Lorna, sabihin mo kay Lynn. Alam mo, Lynn, meron tayong batas. Ang tawag, dalawa yun, Sa Civil Code, meron tayong tinatawag na responsibilidad ng mga pet owners, lalo na mga dog owners, no? Pag may nangyari at ang, kunyari, injury or damage sa iba, ikaw ang responsable. Nasa Civil Code natin yan. Hindi lang yon, obligasyon mo sa Anti-Rabies Act, no? Anti-Rabies Act of 2007 na ipabakuna. Miski na sinasabi mo na wala namang sa buong history ni Abdul, wala naman siyang kinakagat. Hindi mo alam kasi kuminsan ang aso, pag prinovoke mo, talagang magre-react yan. Hindi ka naman laging kasama. Oo. Diba? So, Mabuti na yung safe. it's better to be safe than sorry. Oo. Kasi yung pananagutan, ibig sabihin, ikaw ang magpapagamot, baka mahabla ka pa, di ba? Ganon, Importante yun. Kaya pag ako namulot nga, diretso sa vet clinic. Tsaka walang papakunan na kulungan kaagad. yung aso niya. Lagi nasa galaan. Oo, hindi. Ako Sa kasi... loob, Oo. yan natutulog. Alam mo yan, sa taas namin natutulog yan. Lumalabas lang yan pagka lumalabas kami. Talagang yan ang kaligayahan ng dog. Yung makatakbo sila, ganyan. Yung mga dog ko, pinagsiswimming ko pa sa dagat Yan ang kaligayahan nila. Pero kailangan responsable ang may-ari. Eto na, kampihan na ha. Eto. Kasi eto, kung hindi daw pabayang pet owner si Lynn, ay hindi sana niya matatapakan ang aso nito na muntik na daw siyang dakmain at kagatin. Ayun, Nene, humarap ka na. Ano sabi mo? Hindi ka mapayay. Ay, chinelas! Oy, teka muna, huwag mo ihahagis yan. Hindi na mababalik sa'yo yan. Nangako ko sa'yo. Ayan, Aling Nene.
Ano ang nangyari? Kasi ganito po yung ma'am. Naglalakad ako, pupunta ako doon sa kabilang bahay sa anak ko. Kasi pag gano'n yan tas bahay nila. Yung aso niya, biglang lumabas kasi nasa labas siya nakatambay. Kagaya po. Biglang humiga, wala yun. Kaya pagdaan ko naapakan ko, bigla ako sinakban. Buti ma'am, hindi dumaon yung pangin. Maling ka talaga kasi inapakan Oo nga mo. kasi nga, Ang hindi ko- laki-laki ng bigla siyang daanan. Hindi, huwag kang nga Iwasan mo. Huwag kang muna sasabat. Bigla humiga wala doon. Nakahiga. Oh. Hindi naman ako nagagalit sa aso sa kanya. Kasi din ako, dati din ako may alagang aso Kaya mahal ko ang aso, ang dami ko nga pusa sa bahay. Oh. Siya ang pinagsasabihan ko, ang sabi ko, intindihin mo naman kasi pag nakakagat yan, gastos mo yan. Correct. Oh, di ba? Tama naman, di ba? Well, alam nyo, meron talagang mga grupo, meron talagang mga grupo Asosasyon. na mga asosasyones na talaga nagbibigay ng mga advice. Kasi yung mga city vet kung minsan tamad, hindi minsan madalas. At hindi nila ginagastusan talaga hindi talaga sila nagkukusa na lumiligid, gumagala para hanapin yung mga asong gala. At dapat ganun ang ginagawa ng city vet hindi ba? Yung nag-house to house, meron po ba kayong alaga dyan? Ito po, libreng bakuna. Alam mo yung ganun? Parang ewan ko, ano ba ginagawa nila sa pondo? May pondo yan Kailangan po, tatawag ka pa sa kanila. O po yung aso namin, pakukuha. Ganun. Correct. Pero, dahil nga ganun na nga sila, magkusa na tayo. Kasi pag nga tayo ay naka-aksidente, kayo po ang mananagot. Ayun. So, para sa kanya naman, hindi naman daw matapang ang aso ni Lynn. At kasinungalingan lang daw ang lahat ng bintang ni Tess. Sino nagsasabi ng totoo? Heidi, humarap ka na. Kayong dalawa, sinungaling kayo! Sinungaling kayo! Saka dyan! Kakampi ko yan! Kayo sinungaling! Matanda, sinungaling! Kayo sinungaling! Mabait yung aso neto! Kilala ko ako! Hindi na kasi Aso siya, walang bait. Mabait yung aso niyan! Kayo lang ang may kasalanan! Alam namin, mabait aso niya. Siya nga walang bait. Wala siyang bait. Kung hindi nyo sinasaktan yung aso neto, wala sanang problema! Walang problema! Abdul! Sandali lang! Hindi ko sila marinig. Kahit hindi ko itatali yan. Ano yung sinasabi mo, Nene? Mabait naman yung alam ko aso. mabait aso niya talaga, mabait. Pero- Kaya lang inaalis Nilabakan mo kasi kaya Teka kakakatakin muna, ang aso minto ka. neto! Kaya nga Ano, pag di ba? nasa labas siya, siyempre susunod yung aso, amo siya mahilig siyang humiga din malamig yung simento, ma'am, di ba? Okay. Ihiga doon. Ang daming batang nagtatakbo Oo, tama. Katulad ko. Tama nga. Hindi ko lang alam na. Bigla na lang sa doon humiga, nagmamadali ako. Di siyempre naapakan ko. Oo, ate. Tama yun. Okay, Heidi. Laki-laki ng daanan. Pasalitay natin si Heidi. Go. Hindi naman po yan kasi pag naglakad po yan, hindi po siya tumitingin sa baba. Nasa taas lang. Kaya na po nakakagano ma'am. Sana pag lumakad ka, tignan mo yung baba. Hindi, ganyan ka lumakad. Tama, ate. Ganun ka lumakad. Kasi baka mabagsakan ako ng ano. Lagay lang ganyan sa galang pang Yan, tumingin ka sa ibaba. Paano ka naglakad din, Nene? Tumingin ka sa baba. Ayaw mo kagating ka ng aso. Heidi, ano sa palagay mo, meron pa Apat na bang, taon na dapat yan, marami na nakagat dyan. dahilan? Hindi kasi nakwento po neto na si Ate Tess nagsiselos nga po dito kay Ate Marlene. Kaya siya nagagalit. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit Opo. lalo siyang nagagalit kay Ate nanggigigil. Marlene. Parang lalong nanggigigil. Dapat ba o hindi dapat itali at ikulong si Abdul? Ha? Palagay mo? Tali. Kayo, hindi. Ayun. Alamin natin kung ano ang tingin ng ating mga sausawero at sausawera tungkol dito. Nagsimula ang parinigan at bangayan dahil daw sa asong pinag-iinitan lang. Ano kaya ang posibleng mangyari sa ating no holds bark na awayan? Tutok lang dito sa Face to Face Harapan. Mula! Sinong sisimango? Harapin mo face to face. Rylan Donita, ito
naman ang tanong ko sa inyo. Dapat bang nakatali ang mga alagang hayop? Sa akin personally, hindi po talaga. Kasi may alaga rin ako. Siyam yung dogs ko. Siyam? Yes. Wow! I have 9 Oy, dogs. palapakan natin si Donica. So, pagmahal talaga ako sa mga dogs. So, huwag natin itali. Pwede mong ikulong minsan siguro. Tapos, tama yun eh. Talaga kailangan nila Taas maglaro. talaga yung natutulog. Oo. Tapos lalabas yun. Pag lumabas kami, mamamalingki na, sumasama na sa amin yan. Yun, ate. So, Ayun. dapat lang Pero talaga hindi siya, sa ano. babalik uli siya, susunod na naman sa amin. Kaya yun ang ano. Okay lang yun, ate. Kahit saan siya sumunod, basta Hindi dapat naman siya, bakunado ano, na siya hindi para wala tayong Yun takot. Yun lang, Yun lang. yun lang ang malian ko bakunado. kasi Oo. hindi Ikaw ko naman, pinabakunahan. Sa amin po, hindi nakatali yung aso namin. May isa po kasi kami. Hindi siya nakatali pag nasa bahay, free roam lang siya. The only time natatalian lang po siya kapag maglalakad sa labas. Kasi baka mamaya, masagasaan ng kotse, di niya alam kasi minsan hinahabol ng mga aso. Ayun, so importante din tulad ng sinabi ni Donita na nasa may-ari yung responsibilidad po sa pag-alaga ng aso. And dito naman po sa face-to-face, tutulungan naman po namin kayo sa mga patakaran kung paano mag-alaga ng aso. Or in other words, we'll teach you how to doggy. Iba na naman ang iniisip ng batang ito. Ano Sila ba eh. yan? Oo O nga. kayo ang magsalita. Sige nga. Ito, meron dito kanina Dapat pa. bang kinukulong at tinatali ang mga alagang aso? Ito. Ito. Ang aking kaibigang banks din, oh. Yes. Mabuhay mga nakabanks ngayon. Ano masasabi mo? Dapat po kasi, dog owner po kayo, dapat alam nyo po yung mga responsibilidad nyo. Tulad po ng sabi ni Ate Donita na yung pagkain, dapat sa inyo po yun. Dapat pati yung bakuna, dapat hindi na po natin hintayin na may makagat pa sila or masakmal. Kasi nga, dapat hindi na po natin hintayin na may masaktan sila, ganun. Kasi delikado din po yun, mahal din po yung pagpapagamot sa ospital, ganun. Dapat hindi na po natin hinihintay yung ganun. Ang sa akin naman po kasi, responsibilidad nga po ng pet owner yun. Pero, responsibilidad din po yung mga apo. Kaya dapat meron din pong harang yung sa bahay nila or screen door man lang. Kasi, kung iisipin natin, aso pa nga lang, natatakot tayo. Paano kung tao pa yung makapasok dun sa bahay? Mas malaking harm yon na mapupunta sa mga apo niya. Para matuldukan na ito at matulungan na itong si Lynn para sa mas responsableng pag-aari ng aso, nasa linya po natin ngayon live si Dr. Ray Del Napoles, Chief Animal Care Division ng Quezon City. Hello sir, Doc. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Good morning po. Yes, so ito po, Doc, si Lynn may alagang aso. Alam nyo na, marami sa atin talaga pag-alagalang aso. Hindi pa ho nababakunahan. So pwede po bang dadalhin po namin yung si Abdul, yung Aspin, dyan po sa inyo para libre naman po ang bakuna anti-rabies, di ba? Yes po. Araw-araw po we are providing libreng bakuna po dito sa Quezon City Hall po. Ayan, okay. Ano pa po ang libre? Para lang malaman ko, ano po ang libre na ibinibigay pagdating po sa mga hayop? We provide libre din pong deworming. Meron din po tayong consultation. May CBC po tayo na i-offer din po sa mga alaga na kailangan natin na mag-come up ng diagnosis. May libreng kapon din po tayo by appointment kasi po hindi natin pwedeng accommodate araw-araw. Ayun, napaka-importante yung pagpapakapon. Ha? Yes, Para po. hindi na dumami ang Correct. problema. Para hindi na rin siya maghanap. Baka naghahanap kaya gumagala. Gumagala. Ayan na ang ibig. Di ba po, ganun po, Doc, di ba? Dalawang Pagka araw naghahanap, din uuwi, yes sir, hinahanap pag yan. naghahanap, gumagala sa kalye. Yes po, yan po yung number one problem natin po na ang lalaking aso po, up to 10 kilometers po, naaamoy niya po yung babaeng naglalandi. Ayun! Malandi Kaya talaga naman tong babaeng pala. to. Naglalandi talaga, sabi ni Doc. Okay, Doc. Darating po si Abdul sa inyo pong opisina, sa klinika. Thank you very much. Ayan. Mapapakapon na at deworming pa. Pwede mo pang ipa-CBC para makita mo kung may sakit at saka mababakunahan pa. Pinalo po yan, may pila dito, pinalo. O, pinalo. Kawawa. Ay, kawawa. naman. Ipakita mo sa doktor yan. Kailangan makita yung ma-x-ray yan. Kailangan po i-x-ray. Kita mo na iiyak siya. Mahal niya talaga yung aso niya. Kawawa. Pinalo May pilay. Ay, nako, ganito ha. Basta kailangan yan ay ma-x-ray. Kung may gastos yun, kami na ang bahala doon. Kung may dagdag. Nasa
x-ray at pagpapagamot. Meron kaming mga partner na mga vet clinic na pwede siyang papuntahin. Okay, Lynn, ha? Okay, harapang tagapayo, eto na. Ano sa palagay mo, Attorney Lorna? Well, klarong-klaro ang obligation ng owner sa batas, no? Pero let me take this opportunity kasi meron akong 2 kaso tungkol sa mga dogs, no? Hindi ko na sabihin saan. Yung mga, kuminsan, yung mga care animal units, no? At hindi naman ito sa Quezon City. Yung mga stray dogs, kaso to, actual case, at nanalo ako dito. Binuksan ang exhaust ng kotse. Ay, ganyan Carbon talaga monoxide ginagawa at nila. namatay lahat ng aso. So, kinasuhan namin dito. The other one is, ang animals, wag naman natin gawin status symbol. I-treat natin ng parang anak natin, pero wag naman to the extreme na sila pa kasi exploitation rin yan ng mga animals. Okay, Doktora Camille. Okay. Siyempre, parang anak mo na yan, di ba? Okay. Okay, paalala lang po sa lahat, alam nyo, kahit na sabihin nyo may anti-rabies shots na yung mga aso, pag kayo nakalmot, kahit kalmot po, hindi kagat, kailangan pa rin po talaga magpabakuna sa animal bite centers. Marami po yan. Kaya sinabi ng isa nating dito. Kahit hindi kagat? Opo, kalmot. Kahit kalmot lang? Alam nyo ba na kung gano'ng kadami yung kalmot, kumisang gano'n din kadami po yung ineksyon nyo, lalo na po sa pusa. Kaya pwede pong 14 shots, pwedeng 5 shots, gano'n po talaga. Kaya sana, napaka-importante po talaga Dahil kasi baka akala po ng iba na porke, ay kalmot lang to, ganito. Remember, ang rabies po, hindi po siya nakikita na kaagad maging rabies, rabid yung aso. Kumisan it takes few weeks or even months. Kahit po yung simptomas sa tao. At pag hindi po ito naagapan, it can lead to coma and death. So talagang malaki pong factor. So dapat lang po talaga matuto tayo, pag-ingatan din. Hindi lang po yung ating mga alagang aso, kundi yung mga nandun sa loob ng bahay. Dahil kasi talagang pwede po magkaroon or makapag-acquire po ng different na bacteria pagdating sa ganyang pagkakataon. Ayun. Kasi ang ginagawa namin, pag galing sa labas yung aso, halimbawa pinagala mo, pinupunasan namin ng basahan yung mga paa, dapat. yung dito, di ba? Pati yung bibig. Tama. Pinupunasan namin yung ilong kasi kung ano-ano ang sinisinggot. Tuwing labas po yan, kailangan pagtiyagaan para na rin sa kaligtasan ng mga apo po ninyo. Pinupunasan po talaga ang dog. Ayan, okay. Dr. Love, may spiritual blessings ba kapag mabait ka sa dogs or kahit na anong animal? Kapag mabait ka sa lahat ng creation ng Diyos, sa ibon, sa aso, sa pusa, sa mga animals, dapat maging kind tayo sa kanila, no? Dahil nilalang sila para sa atin, no? Pero dapat nating tandaan na ang mga animals unpredictable. Ang depende sa sitwasyon ng ikinikilos ng animals, lalo ng aso, Lynn. Mabuti pa ang aso, mabait. Pero kayong 4 na nakita ko dyan, mas malala sa aso. Ayun, oo. Dapat matuto Pagpasok tayo. nyo, ganun talagang atakihan talaga, no? Pero po pwedeng mabago, di ba? Dahil tao tayo, nakakaintindi, nakakaunawa, may emosyon. Tanong ni ate ko rin kanina, dapat ba tinatali ang aso o kinukulong? Sa akin, hindi dapat permanenteng itinatali o ikinukulong ang aso. Yet, dapat trained ang aso na may leash para kung ilalabas mo ng bahay, may leash, may control ka sa kanya. Pag lumabas ng bahay nang wala kang leash, wala kang control sa aso mo. Pag pumasok sa bahay ng kapitbahayan, ibig sabihin yan, istorbo ng aso mo sa buhay nila. Hindi na tama, no? So, ang pinakamahalaga, malaman mo ang responsibilidad mo, Lynn, sa aso. Kailangan yung welfare ng kanilang kalusugan. Kay Tess, may underlying issue dito. Turuan mo siya, magkaibigan naman kayo Walang masama doon para ma-enhance yung kanya. Huwag lang siya magsiselos. Diba? Wala na yung selos na yan. Oo, kung talaga nagmamahal ka, walang selos. May tiwala. Ate ko ring? Naku, maraming salamat. Napaka-importante niyan. Tama yun. Kaya meron tayong mga ipapangakong makakatulong sa inyong sitwasyon. Ha? Paano ba natin resolbahin itong
tungkol sa aso. Medyo nakakaaliw po itong ating susunod na magiging pagre-resolusyon sa problemang aso sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! Okay, alam nyo, lalo na sa maraming mga barangay, imposible talagang nakikita ko na ang mga aso'y parating nakatali o kaya parating nasa loob ng bahay. Lalo na't wala namang gagalaan sa loob ng bahay. Kawawa ang dog. Wala tayong magagawa. Nandyan na sila lahat, Tess, ha? Talagang nandyan sila. Kung minsan nasa labas, sa daanan natin, talagang medyo, anuhin na lang natin, iwasan na sila'y matapakan. Hindi mo kasalanan yon kasi aksidente. Pero talagang yun na ang realidad dito sa Pilipinas. Ang pinakabasiko talaga, yung papupuntahin namin si Abdul at kung meron pa kayong ibang mga alaga na hindi pa nakakapon at na babakunahan, na dideworm, dalhin na natin sila sabay-sabay doon sa clinic ni Doc, yung kausap natin kanina. Gagawin natin yan para sa'yo, Lynn, ha? Sasamahan ka pa namin. So, maliban doon, ay, palalagyan ko ng screen ang bahay mo. Okay, palalagyan natin ng screen para hindi na makapasok labas si Abdul. Hindi ba? Yun lang naman ang doon, ang solusyon doon. Na ngayon, kung nabakunahan na at mabait naman, ayan, baka pwede mo nang papasukin paminsan-minsan, pababakunahan na namin si Abdul. Okay, patuturukan na natin. Hindi na sili ng tuturukan natin, ha? Okay, sige. Ayun. Tapos, so, lahat yan, gagawin natin sa ngalan ng kapayapaan. Yung inuutang mong sa kanyang 1,500, yung 1,000, bigay ko na sa'yo. Okay. Para hindi na masama loob mo. So, ang mga magkakapit-bahay, nagmamahalan, hindi nag-uupakan, ha? Kayo-kayo rin ang magtutulungan. Lahat pala kayo nagmamahal din sa aso. So, ayan na, gagawin na natin lahat ng ito para sa inyo. O, tayo na kayo, mag-awakan lang kayo ng kamay. Sige. Balik alindog. Balik alindog ni Lola Tess. Talaga naman ang mga lolang ito. Alam po ninyo, isa po itong issue na napakalapit talaga sa aking puso. Kung sumusunod po kayo sa aking Facebook o Instagram, alam ninyo yan. Itong mga karapatan ng mga hayop. Kahit nga po sa pagkakatay sa baka at baboy, may mga patakaran at batas para hindi masaktan ang kinakatay. Ha? Marami po ang sumusunod dyan ng mga slaughterhouse. Mas marami ang hindi sumusunod at hindi nababantayan ng gobyerno. Lalo naman po sa mga alaga nating aso't pusa, bawal na bawal ang pananakit o ang pagkalimot sa kanilang tamang pag-aalaga. Okay, Lynn? Tandaan, kapag nagalaga ng aso't pusa, pakapon para hindi na dumami ang problema. Number 2, pabakuna. Anti-rabies at kung pwede yung tinatawag na 6-in-1 para hindi magkasakit. Kasi mahal pagka nagkasakit at wala kayong pera, mamamatay yung aso, kawawa. Lagyan man lang ng collar and leash kapag naglalakad. Kapag naglalakad, papuntang palengke, huwag mong pabay ang gala. Lagyan mo ng collar and leash. Bibigyan ka namin nun, kompleto set mo. Ha? Pati kama. Bibigyan ko siya ng kama. Okay? At pangalagaan ng karapatan din, eto, hindi lang karapatan ng hayop, mas importante pa, karapatan din ng ibang tao na nakakasalamuhan ng inyong alaga. Ha? Huwag kalimutan, ang hayop ay minamahal at hindi dapat sinasaktan. Yan po ang nasa batas, okay? So, ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, Ang solid barkadahan naging one for all, no more. Nakabili po siya ng
speaker, hindi niya pa pumabayaran sa kuryente po. Nakiusap ako sa'yo, di ba? Nakiusap ako sa'yo. Sabihin mo kasi wala ka talaga kwentang kaibigan. Ako pa yung reklamo mo dito. Eh, syempre, ikaw nakabasa